Hello guys, good morning. Ito yung place namin. Oh, yan, di ba ang ganda pag umaga. Ang ganda niyan, oh. Yan, ang ganda-ganda niyan. Ang ganda niyan. Yan, pag nakita niyo yan, pag nakapunta kayo dito sa place namin, maganda yan dito. Especially kung bago pala sa lugar na to. And then anyway, kapag pag low tide, ganito yung itsura niya. Ganito yung itsura, kalalabasan mo. Yung pag low tide, nalabasan yung bato. Kasi tawag dito yung sa amin nasan. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito yung sa Tagalog eh. So yun, di ba? Tapos pag ganyang low tide, may makikita kanyang mga octopus. Tapos, minsan pusit, minsan yung isda, minsan yung mga shrimp, yung crab, starfish. Pero hindi na siya marami. So way back 90s, kasi ako ngayon 40s na ako eh. Way back 90s, ganda-ganda nito, tapos napaka-virgin ng ng dagat. Pero ngayon, na siya, polluted. Tapos yung isda, konti na lang. And then, yung mga tao, wala nang disiplina. Yung bang, pag nakatira ka sa tabing dagat, ginagawa nilang tapunan ng basura. Kasi dito sa probinsya kasi, di ba, hindi naman para sa city na yung tawag na ito, na may nagkukulik ng basura, tapos tatapon sa iba, ikukulik ng mga garbage collector, isasakay sa garbage truck. So, ang mangyayari niyan, tatapon sa ibang lugar, o meron tarang tapunan, dito sa amin, kasi nga probinsya, yung way ng mga tao is ilibing sa lupa, o kaya sunugin, o sometimes nga dito, pag sa tabing dagat ka nililibing sa buhangin. Kaya lang, pag malakas yung alon, yung nilibing mo, kahit anong lalim pa yan, nahuhukay ng alon, tapos lalabas yan. So, kakalat. Tapos pupunta dito sa dagat. That's why yung mga isda, lumalayo kasi nga yung dagat namin dito, polluted. Naalala ko pa nga yung yung 90s. Yan. 90s ba yun? Oo, kasi nga ako 40 na nga, like I said, 40 na ako ngayon. Nasa tabing dagat lang ako niyan. Yung mga isda, lumalapit. Diyan na sa tabi. Ngayon, yung isda lumalayo. Saka konti na lang. Kaya nga meron silang ordinansya dito sa amin na bawal gumamit ng maliliit na lambat. Kasi nga, yung mga baby fish na yan, siyempre di ba lalaki pa yan? Kasi dito, kahit maliit pa, kinukuha na nila. So, napaka di sila dadami. Tapos dati kasi, tawag na ito, konti pa yung tao dito sa lugar namin. Tapos, hindi pa masyadong polluted. Yung polluted na habang dumadami yung tao, yung dagat, dumudumi din. Kasi wala rin silang disiplina. Kasi nga, yung source of income ng tao dito sa amin, kung hindi magsasaka is mangingisda. So, ito lang inaasahan. So, pag lumarami yung tao sa isang lugar, like dito sa amin, aray. Yung population dito, nagkakalat minsan sila ng dumi. Kasi walang pakialam. Tapos pag sinabi mo na, ay, bawal dito, bawal dyan. Di nila Di nila pinakikita. Kasi nila is yung paano sila kakain. Ngayon, hindi ko na alam kung paano bumalik. Paano sila kakain? Paano sila kasi nga iisipin ng bawal, hindi sila mabubuhay. Kasi nga ito lang yung source of income namin dito eh. Tapos magagalit sila niyan kasi nga pinagbabawalan. May point naman. Kasi nga ito dito sila naghahanap buhay. Kaya lang minsan wala ring disiplina. Tapos sasabihin nila masyado daw mahigpit yung namin dito. Kasi nga pinoprotektahan nila yung corals.
like yung mga ganito. Yan mo. Diba? Corals nga to. Pero parang patay na corals. Wala kang makikita, oh, diba? Ibang corals maganda tignan eh. Napaka-colorful. Ito hindi. Diba? Makita ka mang isda dito. Kunti lang ayun. Maraming isda oh. Kasi isda lumalayo. Yung kapanahunan ko dati, pag may yung isda mismo pa lumalapit sa'yo, kung parang ano sila sa tao ba, ngayon lumalayo sila. Sinisip ko na ako kasi nga, dito kasi, December na December, mainit. Tapos yung malamig lang dito, madaling araw. Tapos pag dating ng mga alas 6, alas 8, mainit na. Supposed to be, dapat nga, ano pa yan eh. Ngayon ang init talaga. O yan guys eh. O diba? Kayo ba may nakita kayong isda dyan? Wala. Kasi polluted na yung namin dito. Kasi ultimo yung corals dito, lalo na yung mga sumisisid ng mga shell. Sinisira nila yung bahay ng isda. Baga sinisimot talaga. Dati kahit saan ka lang lumingon eh. Sinisipon talaga ako guys. Kasi yung klima kasi, OFW ako eh. Galing ako sa lugar na may winter. Tapos umuwi ako dito is mainit. Dito kahit December, mainit. Hindi mo maiisip na, ay, winter. O yan o. Tingnan nyo guys. Diba ba ng isda? Ang isda siya. Wala kang makikitang isda. Tapos hindi siya yung bang, 'di ba merong colorful o yung yung ganito pag low tide. Napaka-colorful ng mga coral. Sa amin tingnan mo oh. Maitim na ewan. Merong mga isda pero mga ilan bilang sa daliri. Nagtago pa. Nagtago kasi natakot. Ako mostly lumaki na ako dito sa amin sa probinsya kasi lugar to ng father ko eh. Hindi ako marunong kumuha ng shell. Kasi yung shell dito para bang nilulumot. Hindi pareho sa ibang lugar na ay shell. Kaya mga kabibi ay shell. Alam mo na talagang shell. So, kasi nilulumot para bang yung bahay ng shell ang papangit. Kumbaga sa squatter ba, nagtiyaga na lang sa sa dating tinirahan ng shell, tapos tinirahan na naman ng shell. Tapos yung shell nila, malumot. Hindi mo makikilala kung shell ba o hindi. Diba? Tapos dati, yung sea cucumber, nakita nyo yan guys, pakita ko sa inyo. Yan. Yan o. Diba? Ikaw ba, makikilala mong sea cucumber yan? Kasi nga nakaano siya ng buhangin. Anuan siya ng buhangin. Mismo sila nagtatago. Actually dati kahit saan ka umapak, ang dami nila nito. Ngayon hindi na. Ano na sila yung tawag na ito. Konti na lang. Yan. Ang init. Yan, konti na lang. Di kung gusto kung ako businessman, hindi ko alam kung ano yung mai-invest ko dito, kung ano ba mapapala ako. Kasi wala tingnan mo. Pwede naman sana itong yung parang ginawa sa Boracay na sinarado muna. Hinintay ng 6 months para yung mga shell
lumago. Ayan. Yung bang magkaroon sila ng ano ba, for 6 months, pero hindi pwede. Kasi yung mga tao, ito yung source of income nila. Kahit sabihin natin na wala masyado sila nakukuha, pinagtsatsagaan nila. Diba? Pinagtsatsagaan nila yan. So, hindi pwedeng isarado. Sana nga isasarado. Yan, yan. Hindi ko alam tawag ito, bulaklak sa dagat. Sasarado nila. Tapos na sila kukuha ng ano nila. Tapos yan, diba? May makita kayong isda. Wala. Yan. Yan. Ako makikita ang isda dyan. Isda man niya pero maliliit. Laki ng langgam. Aray ko. Silaw. Tapos, yan. Ito yung tinatawag nilang brain, ano tawag niya sa, ayan hindi siya green, pero malumot siya, malumot na siya. Ayan. Takot ako guys. Magkapak dito kasi minsan may sea urchins. Masakit sa paa. O yan, diba? Nakakita ng isda dyan. Asura meron. O yan. O diba? Kita nyo guys ha. Ayan. Ayan ang sigarilyo. Mukhang bago pa nga eh. Tapos ito, pajama yata yan. Dito lang yan, tinatapon. Yan yung ano nila dito. Walang discipline. Kaya iisipin mo talaga bakit ano. Tapos minsan dito, may nakalibing na pasag na bote. Dito na rin Kaya yung mga isla lumalayo kasi napaka-polluted ng area. O bago ka dito sasabihin mo, wow, ang ganda. Pero pag tumagal ka dito, sasabihin mo, ay, ba't ganito? Ba't walang isda? Kasi ngayon, ibang mangingisda namin dito, hindi na sila nag-isda dito, around dito, malapit sa, pupunta sila sa malayo. Doon sila nag-ano kung saan merong isda. Doon sila pumupunta. Kasi nga, tingnan nyo, O, diba guys? Dati, nung kabataan ko kasi, ganda-ganda, sarap maligo. Tapos yung isda ba, dito ko lang sa tabi, matabi sila, tapos sila pa lumalapit sa'yo. Misa, ginaganyan ko lang yung paa ko niya, no? Ganyan ko yan. Tapos yung isda pupunta doon. Kung di, pwede mo makuha. Kasi hindi mo naman makuha-kuha pag lumalangoy. Wais din yung ano. Yung isda, ayun, hindi na. Baka nang makita kasi na nakapaka-polluted ang area namin. Ngayon. Ang init guys. Ganitong oras pa lang yan ha. Ang oras na. Wala pa ng alas 8, ang init-init. Ayan. Itong area na to before, mga 90s, 80s yata. Itong dagat, malayo sa ano, sa bahay. Kumbaga na, malayo sa shore ba? Tawag nun. Basta malayo sa ano,
Kumbaga kung tatakbuhin mo pa yan papunta doon sa dagat kasi parang ganito yung layo niya, no? Mula dito sa kinatatayuan ko tapos tatakbo ka pa. No? Kumbaga nandun pa yung dalampasigan. No, pwede mo na siyang malakad kasi sabi ng asawa ko, climate change na ba? Maraming nagbago. Ayan. Ayan. Ano, diba? Ang ganda niya guys, ayan o, yan yung Mount Aliwliw. Dati kasi, yung Mount Aliwliw niya, diyan nag-stay yung mga Air Force para sa proteksyon ng ng lugar kasi nga dati pinupugaran daw dati diyan ng NPA, which is true naman. So para safe, naglagay din sila ng Air Force. Nung medyo kalmado na yung mga NPA lumayo, umalis na rin siya. Kaya lang dati ng time na din yung Air Force, bagyuhin dito sa amin kasi sabi daw ng asawa ko, meron silang signal na hinihigop ng bagyo yung, ewan ko anong tawag mo, signal yata yun. Siya nagkukos ng bagyo dito sa amin, sa lugar namin sa Antique. Oo nga pala guys, Antique to. Pero yung tawag Antique yan. Tapos ito may mga bangka dyan. Itong mga bangka na to, dayo lang sila dito kasi sa place nila minsan maalon, so hindi sila daong. So ginagawa nila, hanap sila ng lugar, ng barangay na hindi masyadong maalon. Napapaalam naman sila niyan. Pero may organisasyon dito na bawal kayong gumamit ng maliliit na net. Na yung bang kinukuha yung maliliit na isda. So instead na dumami, hindi na lang kasi inaano nila. Kinukuha. So ang ginagawa nila, pwede kayo mag-stay pero wala kayong gagawin na mamiminsala ng dagat kaya oral. Pero kahit sabihin mo, sinunod nila, it's too late na kasi natingnan mo guys. So yan. Ganda tignan, di ba? Napaka-peaceful. Parang wala lang. Pero pag sinisid mo yan, may ng isda, siguro mabilang mo sa kamay mo. Yung isda, lumalayo, pumupunta sa lugar na which is hindi polluted. Excuse me po. Bubo ko guys kasi merong nagpapaano dito yung bang ayan o, naglilinis siya ng si Tatay Inang. Ano niya yung mga dahon-dahon. Ganito ka dito maglinis sa amin, di ba? Itim na nga yung buhangin. Lalong umiitim kasi sinusunog yung mga dahon. Kasi hindi naman maano kung saan itatapon. Wala naman kaming downside dito na tapunan ng basura. Yun ang kulang dito sa amin. Dinidisiplina ba yung yung lugar na dapat ingatan. Kaya lang kulang sa finance. Init nga. Diba? Meron sila kuha niyan, yung mga shell ng mga kabibi. Ang iba hindi ko kilala. Lumaki na ko lahat. Hindi ko kilala yung shell dyan. Ano matawag yan? Kasi dati, hindi kami masyadong lumalapit niya. Yung bahay namin kasi dati, malayo dito sa yung area na yan. Dahil nga nakapangasawa ko ng taga dito malapit. So, malapit na sa amin. Pero dati kasi doon ako pasaka. Yung barangay kasi namin, may barangay. Zone 1, Zone 2, Zone 3. So, Zone 2, Zone 3, malayo. Itong Zone 1, ito malapit dito sa mga coral reefs. Parang Bahura ba? Bahura yan. Yung Bahura na to, walang isda yan. Wala kang mapapala dyan. Kasi nga, ano mapapala mo dyan? As in, wala silang, na dyan yun, wala nang mga maliliit na isla, mga shell. Yung mga ang shell yun, lumalayo. Yun na guys, diba? Wala, kung gusto mo pumunta yan, dapat yung mata mo, may laser. Kasi mahirap yan, wala kang makikita masyado. Yung iba nga dito, sinisimot na lang nila. Yan, diba? Maganda dito, ano ba yung ginawa sa pareho sa Boracay? Ano yung tawag nito Gino-close muna, inayos, rehabilitate, tawag doon, basta.
kinlose nila ng 6 months hanggang sa ano, nilinis, gano'n. Pero ito hindi pwede, magagalit yung mga, ano dito eh, yung nakatira sa amin. Kasi ito nga daw yung source ng income. Yun nga lang, source ng income, pero wala ka naman nakitang source. Diba? Sabi ko nga eh, kung ano lang ako, bilyonaryo. Kasi hindi naman pwede pa yung bilyonaryo, may hindi, konti na lang yung pera mo pag bilyonaryo kayo. Mga bilyonaryo, yung mga something ganyan. Mag-i-invest ako ng ano dito eh, ng tawag na ito, ng isda. Oh, pwede naman yun, i-invest yung isda ba? Tapos, lalagyan mo na ng bakod-bakod. O, dito lang kayo. Itong area, i-close muna natin kasi para sa mga similya ng isda, yung mga ganun ba? Yung mga ganun. Dati, ang dami dito, yung ano, di ba, yung si cucumber. Dami, kahit saan ka lumingon. Di ba, sa ibang bansa, inaano yan, binibusiness. Kasi nga sabi ng ako din sa amo ko dati sa Singapore, ang mahal-mahal niyan, guys. $200 ang presyo niyan ng 3 piraso. Depende pa sa quality yan. Eh sa amin, yung quality ng amin yan, magaganda kasi nga, walang pumapansin. Hindi pinapansin. Pero ngayon, ewan ko ba't nawala na. Wala namang kumakain yan. Siguro mismo yung mga ano nito, si cucumber siguro, nagtago o lumayo o pumunta sa malalim. Mga ganun. Pumunta na lang sa malalim na hindi sila naaabot ng tao. Total, hindi naman sila pinapansin. So, mas better nila yung sila na mismo lumayo. Diba? Ay, may hugot kasi urchins. Ganun. Ayan. Guys, ayan. Ang ganda. Tapos, diba? Tapos, ngayon naman, wala masyadong tao dito kasi nga, yung paglabas ng bato, pag low tide, may pasok. So, yung mga tao nasa bayang, iba nasa school, nasa work. Pero kung timingan na yung paglabas nitong bato, weekend, malamang, dudumugin na naman ito kahit walang laman. Diba? Tawag nila dito sa amin pakinasin. Pero sa kasi, hindi nyo alam kung ano yung pakinasin. Natawag yan shell. Ayan, natititin namin yung tita ng asawa ko, si auntie. Ate, patingin. Ayan lang guys. Oo. Kunti lang kuha nila, oh. Dalawa. Wala nga daw, oh. Sabi niya wala daw, mga shell. Alam mo, ang galing na ito manguha na shell. Kasi dito na yan tumanda, eh. Eksperto sa kuhaan ng mga shell dati. Ngayon wala na. Kasi wala ka talagang makukuha. Diba? So guys, dudukutin ko muna isa kong cellphone. Maganda lang dito yung uupo ka lang, sa sightseeing, yun lang. Maliligo-ligo kayo. Pero yung sabihin mo na mag-effort ka dito, may kukunin, wala. Wala akong mapapalaw. Yan nga yung tita ng asawa ko. Dito na yan lumaki, lahat-lahat dito na yan tumanda. Ngayon, ilang taon na yan si ante. Nasa 70 plus na yata yung si ante. Tinanong ko siya, diba nakita nyo guys? 2 piraso, isang isda, isang shell na maraming lumot. Yun lang, wala na. As in, wala na talagang laman yan. Kaya nga kailangan sana sasarado yan. Good for 6 months, yung ganun ba? Paganda yung coral. Yung coral, hindi mo maanong coral. Ano mo yung bahura, walang laman. Unless kung sumisid ka dun sa baba, meron sa ilalim yun. Meron niya kasi nga yung mga isda, mga shell, pumupunta dun sa ilalim niya. Baga nagtatago. Kasi hindi sila makapagparami eh. No? Ayan guys. Susung ko sa inyo. Diba? Kita nyo naman yung kanina, diba? Nag-vlog ako. Wala ka na pala dun. Kung sabing kong vlog yun, wala lang. Kaya ko lang video-video. Kasi dati ko pag inaano to eh, gusto kong videohin. Yung inaano ko, yung differences ng before sa ngayon.
Imagine mo year 2023 na, next month, 2024 na. And then ito, walang changes, lalo nang lumala. No? Ito lang yung maganda dito, yung bundok na yun. Yan. Nag-green yan. Green yan, ah. Pag summer yan, nagiging brown. Kasi masyadong walang tubig. Ito nga December, ininyo daw. Yan lang yung maganda dyan. Maganda yung paggabi dyan kasi nga medyo nilagyan na nila ng matawag na ito. Parang sightseeing ba? Parang tourist spot. Na-discover ng may-ari ng lupa.